Sa darating na halalan, pipiliin ko, mga matitino. Di Angelo, Bam Aquino, Mendoza Spirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. Alright, mga kababayan, tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang pagbibigay ng opinyon at reaksyon tungkol po sa Matubatos Escape Part 2. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Bago po ang lahat, kumusta po sa inyo lahat? Sana po'y mag-iingat po tayo lagi. Sana'y panatilihin po natin ang pagiging masayahin. Alam niyo po, mga Pilipino ay kilala po dyan. Tayo po ay isang lahi na tinitingala na meron po tayong resilience. Kahit na po sa kahirapan ng buhay, ang mga Pilipino ay lumalaban sa kalagitnaan ng mga trahedya. Ang Pilipino ay nakangisi pa rin. Yan po ang hindi nawawala sa atin. Yan po ang napapansin ng mga dayuhan. Despite po sa kahirapan, panatilihin po natin ang pagiging masaya. Ito nga po, balikan natin dahil kahapon, pinag-usapan na po natin to tungkol po kay Matubato, ang kanyang pagtakas. Na last year pa po pala na nakalabas ng bansa itong si Edgar Matubato, mga kababayan. 2 points po ang gusto ko pong talakayin. Pag-usapan po natin at ako po'y magbibigay ng opinyon at reaksyon dito. Una, wala kayang tumulong kay Matubato sa Bureau of Immigration sa kanya pong pag-alis ng bansa? Yan po ang isang malaking katanungan dyan. Kung meron o wala, mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, alam ko po, para po sa akin, ako'y naniniwala na meron pong taga-gobyerno ang tumulong kay Matubato sa kanyang pagtakas, pag-alis ng bansa. Napaka-imposible po na wala pong tumulong sa kanya. Merong mga tao dyan sa Bureau of Immigration, sa airport na tumulong po sa kanya na makalabas ng bansa. Alam niyo po mga kababayan, matagal ko na po itong naiisip na ang Marcos administration, noon lagi po nilang sinasabi na hindi namin papapasukin ang ICC, etc., etc. Pero mga kababayan, nakita po natin kung paano pagbantaan ni Sara Duterte, ang ating Vice President, ang ating Pangulo. Sa palagay niyo po ba, do you think the President would still care for the Dutertes pagkatapos po ng mga paninira nila kay PBBM na tawaging bangag, adik, etc., etc.? Do you think the President would still care for them? Sa akin pong palagay ay hindi niya po siguro masabing diretsahan, pero galit na rin ang Pangulo. I think meron na po siyang basbas dyan sa paglabas ni Matubato. Na ang Pangulo na po ngayon ay aprobado na rin na maaresto ng ICC itong mga Duterte. Kaya lang, pasimple lang po ang ating presidente. Yan po ang kanyang style na nakikita ko po. Hindi po siya very vocal na magsalita na sabihin, pero po sa loob-loob niya, abay, galit na po ito para sa akin. Galit na po yan. At nakita nga po natin yan sa pagtanggal sa mag-amang Duterte sa
National Security Council, mga kababayan. Kaya ito pong kaso po ni Matubato, I think the President is aware at hindi niya na po prinoprotektahan ng mga Duterte, hindi na. Yun po ang dating alam po natin, pagkakaalam natin na the President was trying to condone this family, itong mga Duterte. Siguro po noon, nung magkakasama pa sila, pero after all ng mga naggawa ng mga Duterte laban kay PBBM, ang kanilang pambabastos at pagpaparatang na siya ay adik, bangag, gumagamit ng polvoron, etc., etc. After all this, mga kababayan, I don't think na ang Pangulo ay he will protect the Vice President. Hindi na. Siguro sa ngayon sa loob-loob niya, baka sinasabi niyang ang tagal ng ICC, dapat madakip na itong mga ito, dapat ma-ship na ang mga ito sa The Hague. Yan po siguro ang pinag-iisip ng Pangulo ngayon, mga kababayan. Kaya dito po sa paglabas ni Matubato, mga kababayan, naniniwala po ako na aware po dyan ang ating gobyerno. Kunwari lang po yan, mga denial po nila na ay, wala kaming alam, pero mas maliwanag pa po sa sabaw ng pusit na ito po ay binasbasan ng Pangulo or aprobado ang Pangulo sa paglabas na yan. Dahil gusto niya na rin ma-ship na tong pamilya na to, lalo na po ang utak ng EJK para po matapos ng lahat at maging tahimik naman, mas tumahimik naman ng konti ang ating bayan dahil magulo po. Dahil nga po sa pag-uumpugan ng administrasyon at pamilyang ito. Kaya dapat lang na ma-ship na itong mga tao na ito, hindi lang po ang dating Pangulo, ganun na rin ang kanya mga kasamahan na directly involved dito po sa EJ case, mga kababayan. Yan po ang aking pagtingin dyan. Sino namang hindi magagalit sa mga Duterte, sa kanilang mga pinaggagawa? Sunod-sunod na atake, may mga parali-rally sila, maisog rally, trying to destabilize the government. Sino naman? Kaya, kumbinsido ako na ang administrasyon ay talagang willing na willing po sila na papasukin ang Interpol para po ma-ship na po, mailabas, ma-forward na po sa the Netherlands, sa ICC ang dating Pangulo at mga kasamahan. Pangalawang tanong po, meron kayang koneksyon ang pagkakatanggal ni BP Sara Duterte at mga former presidents sa National Security Council? Mayroon ba itong koneksyon sa pag-iskapo, sa paglabas, pagtakas ni Matubato? Mga kababayan, so yan ang tanong. Para po sa akin, ang sagot, maaari, meron nga po. I was watching pong kaibigan natin, si Attorney Enzo Recto, sa kanyang vlog, ang kanyang analysis. At na-mention nga po na posible po na kaya po sila tinanggal sa National Security Council. Maaring mayroon po itong koneksyon sa pag-alis ni Matubato ng bansa, mga kababayan. So, agree din po ako dyan sa sinabi ni Attorney Enzo Recto. By the way, mga kababayan, suportahan po natin ang Bunyog. Ito po ay party list, mga kababayan, at sinusulong po natin yan. Sana po'y suportahan po natin. Ito po ay makabayan at hindi po natin pagsisisihan ang Bunyog party list, mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, it's number 87 sa balota, Bunyog, mga kababayan. So yan, makatao, makabayan. At si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumuturgo, siya po ang first nominee ng party list. Kaya pag mapalad po at nanalo po tayo, si Attorney Enzo Recto po ang magiging representative ng Bunyog
sa lower house o sa mababang kapulungan. So yan, naniniwala po tayo sa analysis ni Attorney Enzo Recto na may connection nga ang pag-alis ni Matubato sa Pilipinas sa pagkakatanggal ng mag-amang Duterte at ganun na rin ang mga past presidents bilang members po sa National Security Council. Bakit po? How? Paano po konektado kapag lumabas na po ang warrant of arrest? Of course, magkakaroon po yan ng pagpupulong. It will be a major decision. Pag-uusapan po yan ng mga members ng NSC ang pag-serve ng warrant of arrest. Sigurado po yan. Dahil magiging malaking issue po ito. At of course, ayaw po nilang kabilang ang mga Duterte dyan at mga past presidents. Of course, mga tawag dito, Gloria Arroyo, Erap Estrada, of course, malapit din yan sa mga Duterte. Kaya ayaw po nilang nandyan sila. Dahil ang pag-uusapan nga po dito ay kung paano isi-serve ang warrant of arrest, ang paghuli sa primary suspect dito mga kababayan, sa mastermind ng EJK. Alangan naman na pag-uusapan nila kung paano isi-serve ang warrant of arrest kay dating Pangulong Digong Duterte at andyan yung kanyang anak na nakikinig sa pagpupulong o meeting. Alangan naman mga kababayan. Yun po nakikita nating koneksyon. Kaya alam po natin, nararamdaman natin na malapit na po ang paglabas ng warrant of arrest. Kaya po pinatawag, pumunta na sa the Netherlands. Wala pong ibang pupuntahan si Matubato kundi sa the Netherlands, sa The Hague. Yan po sa ICC. This has something to do with the AJKs of the Dutertes, mga kababayan. Alangan naman po na pupunta po siya sa Europe para lang magpasarap. Alangan naman na pupunta siya ng Europe para lang magpalamig. Dahil winter po ngayon, mga kababayan. Alangan naman, napakaliwanag po yan na pinatawag na po siya ng International Criminal Court at talagang inaayos na po nila ang lahat, mga kababayan. Alam nyo, ang mga puti, mga kababayan, talagang planchado po kapag sila po ang magtrabaho. Kaya siguradong inaayos na po nila, pina-finalize na po nila ang kanilang mga ebidensya, ang mga solid evidences against sa primary suspect ang nasasakdal. Tayo po'y naniniwala na mayroon ngang koneksyon ng pag-alis ni Matubato sa Pilipinas at sa pagkakatanggal ng mga Duterte and former presidents sa NSC dahil malapit na pong ipadakip ang nasasakdal. Yan na po muna mga kababayan. Sana po'y nagustuhan po ninyo ang ating maikling talakayan at pagbibigay po ng ang ating reaksyon at pagbibigay ng opinyon. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel at pakishare din po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Isang magandang hapon po sa lahat. Marami pong salamat.